Filipino 5, Quarter 4, Week 6, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay paggamit ng mga bagong natutuhang salita sa paggawa ng sariling komposisyon at pagtatanong ng tungkol sa impormasyong inilahad sa isang diagram, chart at mapa. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang paggamit ng mga bagong natutuhang salita sa paggawa ng sariling komposisyon at pagtatanong ng tungkol sa impormasyong inilahad sa isang diagram, chart at mapa. Para sa most essential learning competencies, nagagamit ang mga bagong natutuhang salita sa paggawa ng sariling komposisyon at nakapagtatanong tungkol sa impormasyong inilahad sa isang diagram, chart at mapa. Sa araling ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa paggamit ng mga bagong natutuhang salita sa paggawa ng sariling komposisyon at makapagtatanong tungkol sa impormasyong inilahad sa isang diagram, chart o mapa. Basahin ang tekstong Kabayanihan ni Enteng. Noong Hulyo 12, 2000, isang kagimbal-gimbal na trahedya ang nangyari sa Payata sa lungsod ng Quezon. Umabot sa halos 12,000 naghihikahos na pamilya ang napinsala ng gumuho ang dambuhalang bundok ng basura. Tinatayang umabot sa 217 na tao ang namatay sa pangyayaring ito at maraming pamilya ang nawalan ng bahay. Ang mga pangyayaring ito sa Payatas ay nagpakilala sa kabayanihan ng isang batang bayani na si Vicente Enteng Tagle. Nang mangyari ang trahedya, si Enteng ay 10 taong gulang pa lamang. Si Enteng at ang kanyang pamilya ay nakatira sa tambakan ng basura. Dahil sa kahirapan ng buhay, namulat siya sa maagang pagtatrabaho. Ngunit kahit salat sa maraming bagay ang bata, mulat si Enteng sa kahalagahan ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang pamilya at kapwa. Panganay siya sa 6 na magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay sina Rosalinda na dating tumutulong sa isang daycare center at Stimson na isang construction worker. Nang mangyari ang pagguho ng bundok ng basura, agad na naisip ni Enteng na kailangang maging ligtas ang kanyang 1 taong gulang na kapatid. Kaya sa gitna ng pagkakagulo ng mga tao, mabilis niyang pinuntahan sa kwarto ang kapatid. Niyakap niya ng mahigpit ang kapatid habang naririnig nila ang nakakabinging pagguho ng bundok ng mga basura. Pagkaahon nila ay tuluyan ng gumuho ang kanilang bahay. Pagkatapos ay narinig naman ni Enteng ang pag-iyak ng isang 8 taong gulang na bata na si Kikay, ang kanyang kalaro na natabunan na ng mga guho. Noong Setyembre 2002, isa si Enteng sa itinampok sa Reader's Digest Everyday Heroes bilang The Little Rescuer. Siya ang kauna-unahang Pilipinong napabilang sa Everyday Heroes. Kahanga-hangang isipin na ang isang batang katulad ni Enteng ay nakapagligtas ng buhay ng mga kapwa rin niya bata. Ngayon ay sagutin ang mga tanong mula sa kwentong ating binasa. Para sa unang tanong, paano na ipamalas ni Enteng ang kabayanihan sa kwento? Tama! Naipamalas ni Enteng ang kabayanihan sa pamamagitan ng pagsagip niya sa kanyang kapatid at kalaro. Pangalawang tanong, kung ikaw si Enteng, gagawin mo rin ba ang katulad ng ginawa niya?
Opo, gagawin ko rin po ang ginawa ni Enteng na pagsagip sa kapwa, lalo na kung nakikita mo na may mga taong nangangailangan ng iyong tulong. Pangatlong tanong, bilang isang bata sa ika-5 baitang, sa paanong paraan ka maaring magpamalas ng kabayanihan sa ating bayan? Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan sa oras ng kagipitan. Pag-aralan natin ang paggamit ng mga bagong natutuhang salita sa paggawa ng sariling komposisyon. Pansinin ang mga bagong salitang ginamit sa kwento. Basahin at pag-aralan mo ang sumusunod na mga salita at mga kahulugan nito. Ang salitang kagimbal-gimbal. Ang kahulugan nito ay kasindak-sindak, kakilakilabot, nakakapanlumo. Ang sumunod naman na salita ay trahedya. Ang kahulugan nito ay kalunos-lunos o malungkot na pangyayari. Ang sumunod naman na salita ay naghihikahos. Ang kahulugan nito ay salat sa ikabubuhay, maralita, naghihirap. Ang sumunod na salita ay kabayanihan. Ang kahulugan nito ay katapangang may lakip na tibay ng loob upang maisakatuparan ang marangal na hangaring makapagsilbi sa kapwa at sa bayan. Ang sumunod na salita ay napinsala. Ang kahulugan nito ay nasira. Ang sumunod naman na salita ay dambuhala. Ang kahulugan nito ay napakalaki. Ang sumunod naman ay kalunos-lunos. Ang kahulugan nito ay kaawa-awa o kahabag-habag. Ang sumunod na salita ay namulat. Ang kahulugan nito ay pagkakaroon ng kamalayan sa isang bagay. Ang sumunod naman na salita ay salat. Ang kahulugan nito ay naghihirap sa kabuhayan, pagkadaralita. At ang panghuling salita ay humanga. Ang kahulugan nito ay damdamin ng kasiyahan at pagtataka sa nakikitang kagandahan o anumang katangian. Mahalaga na matuto ang batang katulad mo ng mga bagong salita. Ito ay upang mapalawak ang iyong bokabularyo. Kapag lumawak ang iyong bokabularyo, magagamit mo ito sa paggawa ng mga pangungusap, mga komposisyon at maging sa pakikipagkomunikasyon. Pag-aralan naman natin ang pagtatanong ng tungkol sa impormasyong inilahad sa isang diagram, chart at mapa. Ano ang mapa? Ang mapa ay representasyon ng modelo o kabuuan ng mundo o mga bahagi nito at nagtataglay ng mga katangiang pisikal, pook, lungsod at iba pa. Ano naman ang chart o graph? Ang chart o graph ay paglalarawan na nagpapakita ng ugnayan ng mga bahagi o bilang sa kabuuan. Bar graph, line graph, pie graph, at pictograph ang mga uri ng graph. Pag-aralan natin ang isang halimbawa ng graph. Ito ay may pamagat na budget ng oras ng isang mag-aaral. Ang bahaging ito ay pag-aaral na may 30% o 30%. Ang bahaging ito naman ay paglinang ng talento na may 20% o 20%. Ang bahaging ito naman ay pagtulong sa magulang na may 25% o 25%. Ang bahaging ito naman ay pahinga na may 15% o 15%. At ang bahaging ito ay paglilibang na may 10% o 10%. Ang mga ito ay budget ng oras ng isang mag-aaral. Ang halimbawang ito ay mula sa Sanggunian Alab Filipino 5, pahina 229 at Alab Filipino 5 Teacher's Manual. Kung iyong mapapansin, ang larawan ay isang halimbawa ng pie graph.
Pag-aralang mabuti ang mga impormasyon na makikita sa pie graph. Basahin sa ibaba ang mga maaaring itanong batay sa impormasyon mula sa pie graph. Ngayon ay sagutin natin ang mga katanungan. Para sa unang tanong, ilan ang budget ng oras ng isang mag-aaral para sa pagtulong sa magulang? Tama! 25% ang budget ng oras ng isang mag-aaral para sa pagtulong sa magulang. Pangalawang tanong, ilan naman ang dapat na budget ng oras para sa paglilibang? Tama! Para sa paglilibang, ang budget na oras ay 10% o 10%. Pangatlong tanong, ilan naman ang dapat ilaan sa pag-aaral? Alin ang may mas malaking bahagdan sa budget ng isang mag-aaral? Tama! Ang budget na oras para sa pag-aaral ay 30% at ang pag-aaral ang may pinakamalaking budget. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Gamitin ang mga salitang nasa ibaba upang makabuo ng sariling komposisyon o sariling pangungusap. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang unang salita ay wasto. Ang kahulugan nito ay tama. Ang aking halimbawang pangungusap ay nakapaglahad siya ng wasto sa mga kinauukulan tungkol sa nasaksihan niyang pangyayari. Pangalawa, matapat. Ang kahulugan nito ay totoo. Para sa aking halimbawang pangungusap, si Kevin ay isang matapat na bata dahil isinauli niya ang pitakang napulot niya sa may-ari nito. Pangatlo, nawaldas. Ang kahulugan nito ay nagastos. Ang aking halimbawang pangungusap ay nalungkot ang kanyang ina dahil nawaldas ni Gemma ang perang pambili sana nila ng bigas. Pang-apat, ibinubulsa. Ang kahulugan nito ay ninanakaw. Para sa aking halimbawang pangungusap, hinuli ng pulis ang lalaki dahil ibinubulsa niya ang kinita ng tindero ng karne. At panglima, mapagmatsyag. Ang kahulugan nito ay mapagbantay. Ang aking halimbawang pangungusap ay mahalaga na maging mapagmatsyag tayo sa ating paligid upang maiwasan ang mga hindi inaasahang trahedya. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, bumuo ng 5 tanong batay sa impormasyon na makikita sa pictograph. Gawin ito sa sagutang papel. Narito ang pictograph. Naitanim na puno ng mga mag-aaral sa paaralang elementarya ng Virac Central. Narito ang aking mga halimbawang tanong. Una, tungkol saan ang inilahad na pictograph? Pangalawa, anong taon ang may pinakamaraming naitanim na puno? Pangatlo, ilang puno ang naitanim noong 2014? Pang-apat, anong mga taon ang may pareho ng bilang ng mga punong naitanim? At panglima, anong taon ang may bilang na 28 na punong naitanim? Para naman sa pagsasanay bilang 3, gamitin ang mga salitang nasa ibaba upang makabuo ng sariling komposisyon o sariling pangungusap. Gawin ito sa iyong kwaderno. Una, ayuda. Ang kahulugan nito ay tulong. Ang aking halimbawang pangungusap ay halos lahat ng pamilya sa aming barangay ay nakatanggap ng ayuda. Pangalawa, pinsala. Ang kahulugan nito ay anumang nagdudulot ng hindi kanais-nais na epekto. Ang aking halimbawa ay malaki ang iniwang pinsala ng bagyo sa aming komunidad. Pangatlo, pondo. Ang kahulugan nito ay salapi na nakalaan sa partikular na gamit. Ang aking halimbawa ay naglaan ng malaking pondo ang aming alkalde para sa pagpapaayos ng mga sirang kalsada. Pang-apat,
masawata. Ang kahulugan nito ay mapigil o mapahinto. Para sa aking halimbawang kasagutan ay, maraming kapulisan ngayon ang nagbabantay sa bawat bayan upang masawata ang pangunguha ng mga bata. At panglima, tsansa. Ang kahulugan nito ay posibilidad na mangyayari ang isang bagay. Para sa aking halimbawa ay, malaki ang tsansa ni Carol na manalo sa paligsahan ng pagkanta. Para naman sa pagsasanay bilang 4, masdan ang mapa sa ibaba. Bumuo ng 5 tanong batay sa impormasyon na makikita sa pictograph. Gawin ito sa sagutang papel. Narito ang pictograph. Makikita ang 4 na direksyon, ang hilaga, silangan, timog at kanluran. Narito ang aking mga halimbawang katanungan. Una, saang bahagi makikita ang paaralan? Pangalawa, kung galing ka sa paaralan at pupunta ka sa bahaging silangan, ano ang pupuntahan mo? Pangatlo, saang direksyon makikita ang mga gusali? Pang-4, saang direksyon matatagpuan ang tahanan? At pang-5, nais mong magtungo sa syudad, saang direksyon ka pupunta? Para naman sa susunod na gawain, puna ng patlang ng angkop na salita batay sa iyong natutunan. Sagutan na natin mga bata. Ang mapa ay representasyon ng modelo o kabuuan ng mundo o mga bahagi nito at nagtataglay ng mga katangiang pisikal, pook, lungsod at iba pa. Ang chart o graph ay paglalarawan ng nagpapakita ng ugnayan ng mga bahagi o bilang sa kabuuan. Ngayon naman ay basahin at pag-aralan ang mga sumusunod na mga salita at mga kahulugan nito. Gumawa ng isang komposisyon gamit ang mga sumusunod na salita. Gamiting batayan ang rubric sa pagsulat ng komposisyon. Ang unang batayan na inyong gagamitin ay inaapoy ng lagnat. Ang kahulugan nito ay mataas na mataas ang lagnat. Pangalawa, parang mantika kung matulog. Ang kahulugan nito ay hindi agad nagigising kahit nagkakaingay na sa paligid. Pangatlo, bigatin. Ang kahulugan nito ay may kaya sa buhay o sa kaalaman. Pang-4, sabunin. Ang kahulugan nito ay makagalitan. At pang-5, pumalakpak ang tainga. Ang kahulugan nito ay natutuwa dahil sa papuring tinanggap. At narito ang aking halimbawang komposisyon para sa mga sumusunod na batayang ito. Parang mantika kung matulog si Marlon, kaya naman hindi niya nabantayan ang kanyang bunsong kapatid. Paggising niya ay inaapoy ng lagnat ito. Natakot siya na baka sabunin siya ng kanyang ina dahil hindi niya ito nabantayan ng mabuti. Ngunit agad niyang tinawagan ang kanyang ina. Pagdating ng ina ay ipinagtapat niya ang kanyang ginawang pagpapabaya sa kanyang kapatid. Sa halip na magalit sa kanya ay dali-dali nila itong dinala sa isang bigatin na ospital upang agad na malunasan ang mataas na lagnat ng kapatid. Pumalakpak ang tainga ni Marlon dahil pinasalamatan siya ng kanyang ina sa pagiging tapat niya sa kanyang pagkakamali. Ngayon naman ay masdan at pag-aralan ang graph sa ibaba. Bumuo ng 5 tanong batay sa impormasyong inilahad sa graph. At narito ang graph. Ang pamagat nito ay bilang ng gumaling sa COVID-19 sa lalawigan ng Cavite. Narito ang mga buwan ng Enero, Pebrero, Marso hanggang Abril. At sa bandang ibaba makikita ang mga bilang ng gumaling. Narito ang mga halimbawa kong katanungan. Una, tungkol saan ang inilahad ng graph? Pangalawa, anong buwan ang may pinakamaraming naitalang gumaling?
Pangatlo, ilan ang gumaling noong Marso? Pang-apat, ilan ang gumaling noong Abril? At panglima, anong buwan ang may bilang na 114 na gumaling sa COVID-19? Tandaan, ang mapa ay representasyon ng modelo o kabuuan ng mundo o mga bahagi nito at nagtataglay ng mga katangiang pisikal, pook, lungsod at iba pa. Ang chart o graph ay paglalarawan na nagpapakita ng ugnayan ng mga bahagi o bilang sa kabuuan. Bar graph, line graph, pie graph at pictograph ang mga uri ng graph. Yan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!